umaga po sa inyong lahat. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng pag-ibigpan, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:09 ng umaga, hatid sa atin ng pag-ibigpan, tapat na serbisyo mula sa puso. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang programa ng Bureau of Internal Revenue o BIR na maaari magbigay ng panibagong simula sa maraming taxpayer, lalo na sa mga maliliit na negosyante at self-employed individuals. Alam naman natin na sa pagnenegosyo o kahit sa pagtatrabaho bilang isang profesional, may mga pagkakataon hindi natin kaagad natutupad ang ating obligasyon sa buwis dahil sa iba't ibang kadahilanan na maaring dulot ng kakulangan ng kaalaman, problemang pinansyal o mga pangyayari hindi natin inaasahan. Sa paglipas ng panahon, ang mga hindi nababayang buwis ay maaaring magdadagan ng surcharge at interest at iba pa. Kaya ngayong umaga, makakasama po natin ang isang ang group supervisor, pero bago ko siya papasukin, bago ko siya ma-interview, nais ko muna pasalamatan ang BIR 30 Binondo, ang RDO natin po na si RDO Richard Go, kasi pinagbigyan niya ako na mapag-usapan ito dito sa ating programa dahil nakita ko sa Facebook na merong itong pag-usapan natin kasi ito ating programa, hindi tayo basta-basta naniniwala. Kasi di ba sabi, baka mamaya fake news na naman yan. Pero ngayon, hindi to fake news. Kasi dahil po kay RDO Richard Go, ako ay napagbigyan at makakasama na po natin si Attorney Michael Furo. Siya po ang group supervisor po ng BIR 30 Binondo. Magandang umaga po, Attorney Mike. Magandang umaga po, Doc Hilda. Magandang umaga po sa inyo pong mga listeners. Good morning po sa lahat po. Yes po, dahil ang ating programa ay lagi po nga nagbibigay ng tamang informasyon, ang tamang informasyon ay manggagaling po sa inyo. Sa akin lang ay serbisyo. So, ang unang katanungan, ano ang kaibahan ng tax abatement sa tax amnesty? Ayun po, Doc, no? Sa ating pong nilabas na bagong programa ng ating commissioner po na si Commissioner Charlito Mendoza, naglabas po tayo ng abatement program. So, sa una po ninyong tanong na kung ano po ang pinagkaiba ng abatement at amnesty, kung tutuusin po kung sa perspective po ng ating mga taxpayer, parang parehas po ito, no? Pero one of the difference is that yung abatement po is meron pong power ang ating commissioner to provide rules and regulation under the NIRC to issue po an abatement. Actually, meron na po tayong mga existing na abatement na pinapanukala po. Ito po naman pong bagong abatement natin is para sa maliliit na taxpayer gaya po ng sabi po ninyo. While ang amnesty po naman, kung pagbabasehan natin ng authority, ito po ay nanggagaling sa legislative. Kailangan po ng batas para maisagawa yung amnesty. Tulad po ng ating estate amnesty tax, kailangan po ipasa sa Kongreso ito para maging effective po ito, no? Pero kung titignan po natin sa perspective, ito po ay parehas na nakakabawas sa ating obligasyon na magbayad po ng tax sa BIR. So, yun po. Ano ang nagtulak sa BIR para ilunsad itong programa na ito ngayon? Ito po ba ay dati na po bang meron o ngayon lang? Kasi first time ko lang talaga narinig itong tax abatement. Sa ngayon po, actually, meron na po tayo existing na abatement. Gaya nga po ng nasabi ko, ano. Pero yung abatement po na existing sa ngayon ay yung tinatawag natin na abatement po ito sa mga delinquent accounts, most likely nanggagaling sa assessment na yung tinatawag natin na delinquent po na may merong 40% at 10%. Hindi na po ako masyadong mag-explain doon, medyo
detail ano Oo. po yun, technical. Pero ito pong bago nating abatement talaga pong inilabas po ng ating commissioner ito para po matulungan yung maliliit natin na taxpayer para malinis po ang kanilang mga tax obligation. Kung titignan po natin mamaya 'no, yung mga criteria po nito is para lamang po talaga sa mga na negosyante natin na maliliit o yung tinatawag natin na micro taxpayer po. So At sa kung sino-sino an yun po, sino-sino po ang pangunahin na gustong matulungan ng BIR? Ayan po 'no, sa nilabas po natin na revenue regulation po, ang sakop po nito ay mga tinatawag natin micro taxpayer. So sino po ba yung Mm. mga micro taxpayer? Sa atin pong current regulation ang micro taxpayer po ay yung mga, taxpayer natin na merong sales na less than 3 million po. So sila po yung kina-classify natin as micro taxpayer. So lahat po ng classified at micro taxpayer sila po ang maaaring mag-avail na 'tong abatement program po na ito. So pag sinabi po mga taxpayer na below 3 million, ibig po sabihin na meron din po ba silang mga hindi tama na ibabayad sa BIR? Ayun po 'no, kaya po inilabas nitong abatement program ang, target po talaga nito is yung mga kanilang mga tax obligation na hindi na nabayaran, simula nung nagsimula po sila and then may cut off po Hmm. ito 'no na until December 31, 2025 lahat po nung mga delinquente nila na accounts, yung mga hindi po nila nabayaran na existing po as Mm. of December 31, 2025 is papasok po 'yan dun sa abatement program po natin. As long as sila po Hmm. ay ang micro taxpayer po natin. Actually po, yung classification po ng mga delinquent or yung mga tax due, nakalista po yun sa revenue regulation. Meron po tayong siyam, mga pending cases po na whether po ito ay mga nasa korte na or nasa Mm. BIR level po. Mga delinquent accounts po na naka-pending din po sa BIR and then yung mga stop filer cases po natin, tulad po yung tinatawag natin na open cases na usually po yan po ang magiging problema talaga ng maliliit natin na taxpayer. Kasi alam naman po natin na ang pagfa-file ng mga returns at ng mga buwis ay hindi po alam kadalasan ng maliliit nating taxpayer. At nagugulat na lamang po sila kapagka nagsasara na sila na meron po pala silang hindi mga nabayaran. Kaya po ito po yung target program po talaga natin na malinis ang kanilang mga records at mabigyan po ng pagkakataon na ma makapagnegosyo po uli yung ating maliliit na negosyante. Dahil alam naman po natin na it will helps our economy kung magkakaroon po sila ng second chance. Ay, oo, tama po kayo, Attorney Mai, kasi meron din akong minsan natulungan. Kumbaga, may gumamit lang sa pangalan niya. And then, single proprietor pa ang naging lisensya niya sa, lalo na sa 2303 sa Opo, BIR. Siyempre, naka-single proprietor. Tapos, yung taong gumamit sa pangalan niya, hindi nagbabayad ng tama o kaya mayroong open cases. Ngayon, opo, siya mismo, yung sarili na niya, gusto na niya gusto na niya magkaroon ng sariling business na. So nag-apply naman siya for sa kanyang sarili. Ngayon, nandito na saka lang niya nakita ang problema. Kapagka meron siyang open cases sa isang kumpanya, hindi siya makapag-open ng another business hanggang hindi niya na-settle itong mga open cases o itong mga tax liabilities po niya. opo. So ganito po ano since, actually napaka-common po talaga nung senaryo na nabanggit niyo po na nagagamit Mm. po yung pangalan ng mga ating Mm. mga kababayan po na hindi alam na naitayuan na narehistruhan na po pala ng negosyo po 'no. Mm. So, kung gusto po nilang ituloy yung negosyo o ibaguhin kasi baka po iba yung kanilang ano, talaga pong mag-a-appear po talaga yung kanilang mga open cases 'no. So, 'pag Mm. sinabi po nating open cases yan po yung mga hindi na i-file na dapat i-file sa BIR po. So, um
makakapag-proceed naman po sila sa kanilang negosyo. Kaya nga lang po, talagang hindi po mawawala yung obligasyon na po yun, na yun hangga't sila po ay active po sa ating system. At patuloy po ang paniningil ni BIR, magpapadala po ng mga sulat para po makapag-comply itong ating mga negosyante na po na to, no? Kaya po ito, sa binigay niyo po na example po, talagang magandang benefit po sa kanya itong abatement program na kung sakaling yung mga open cases po niya ah, ay gusto niya na pong malinis, maaari niya pong i-avail ito. Babanggitin ko lang po na yung pag-a-avail po ng abatement program, meron po tayong threshold, no, Mm-mm. yung na 80,000 po per taxable year na Mm-mm. yun po yung ating tax liability sa BIR. So, 80,000 below po, kung yun po ang ating bayarin sa loob ng isang taon, maaari po natin yung i-apply dito sa program natin. Ang babayaran na lang po natin ay 5,000 na lang po para po malinis po yung mga tax liabilities po na yun. So sa mga nakikinig sa atin ngayon o mga nanonood, kapag ang sales nila ay more than 3 million, hindi sila kasama dito. Tama po, no? Tama po. Kung more than 3 million po ang sales nila, hindi po sila makakasama. Kung titignan po natin, yung 3 million threshold is meron din po yung threshold sa amin, yung VAT and non-VAT. Kasi po, kapag po ikaw ay nag-exceed ng 3 million, vatable ka na po. Below 3 million is non-VAT Mm. po tayo, no? So, pwede po natin sabihin na ang mga micro taxpayer ay yung mga non-vatable natin na Mm. taxpayer po. May mga chance naman po na pwedeng mag-exceed po pero naka-micro pa din. Kuwari nag-exceed lang Mm. po siya for this certain period. Ang magiging base nga naman po natin is yung pagkaka-classify sa system po ni BIR. Kasi kina-classify po natin si taxpayer initially based sa gross. Pero may mga times po kasi, for example, for the past 3 years, naka-micro siya. Then, for this year, nag-exceed siya ng konti Mm. at hindi pa naka-classify yung kanyang tax business as small na po kasi yung sunod dyan. So, yung previous is micro po, maaari pa din naman po siyang maka-avail po. Pero generally po, tama po yung nasabi nyo, 3 million below lang po ang makaka-avail po na sales 3 million below po ang makaka-avail ng ating abatement program. So ibig sabihin nga itatanong ko nga sa'yo, attorney, kasi sabi ko, what if meron isang taon na nagkataon nakakuha lang siya ng sales o meron lang siyang nakabenta siya ng malaki for that certain year. And then the following year, bumalik na naman siya sa below 3 million. So mame-maintain pa rin siya as micro. Ganito po, sa current system po kasi natin, hindi po agad namin namo-monitor yung sudden increase, yung mga Mm. fluctuating sales po, no? So kung Mm. nakatag po kayo for the past years, nakatag po tayo as micro, then meron lang pong isang taon, hindi naman po kasi agad namin napapalitan yon. So kung as of Mm. this application, nakatag po kayo as micro taxpayer, you are Mm. qualified to avail po sa itong ating abatement program. Hmm. So, attorney, ano-anong uri ng tax liabilities o kaso ang maaaring maisama dito sa one-time tax abatement program? Yan ano po, meron po tayong siyam. Siguro basahin ko po ito para mas Mm. malinaw. Kasi talagang specifically provided po siya sa ating revenue regulation. So una po, yung Mm. tinatawag natin na delinquent accounts. Ito po yung mga natapos na ng-assess at hindi Mm. nakapagbayad na si taxpayer. Final na po yung naging assessment sa kanya. Meron din po tayong Mm. mga cases na pending po na protest sa regional or national level po. Oo. Meron po tayong mga tax cases na kasama din po ito, yung mga disputed naman po sa DOJ level until sa Supreme Court po as long as wala pang hindi pa siya final and executory. Then tax collection cases na naka-file na po sa court. Yung mga cases po na nakapending sa compromise settlement, pwede rin po siyang ipasok.
Then yung sinasabi ko po na abatement, kung naka-file po siya doon, pending application doon sa abatement program namin na existing po, bukod dito, pwede din po siya. Then yung mga criminal violations na naka-file po doon sa ating sa rate, after Mhm. tax evaders, maaari din po siyang i-allow. Then yung last two po, ito po yung parang masasabi natin na pang general po, yung accounts payable due to BIR na recorded Mhm. po sa books ni taxpayer. And then yung mga no basic tax due, but the threshold amount involves penalties. So, ito po kasi papasok yung mga yung tinatawag na no basic tax due, no? Yung mga open cases natin, then yung mga failure to submit natin na mga under sa regulatories natin, yung mga SLSB or yung mga with Alpha list, diyan po, pasok po siya Oo. diyan sa due to BIR accounts po. So kung isipin po Ah, natin halos lahat naman po, basta oo. pumasok po siya dun sa threshold natin na 80,000. So yung mga maliliit na negosyante pala, umaabot din pala sa ano, sa judicial o yung talagang umaakyat talaga. Kung Akala ko itong iis mga maliliit na Opo. negosyante, hindi makakaroon gano'n na magkakaroon sila ng kaso. May chance po talaga siyang umabot sa Mm. case dun sa judicial level kung Mm. hindi po talagang nagkakaroon ng compromise settlement kasi puwede niyo Mm. naman po agad bayaran kung gano'n sa level. Pero as long as yung process po kasi talaga, yung due process na tinatawag natin, aabot po talaga 'yan hanggang Supreme Court kung ang feeling po talaga ng ating taxpayer ay wala po dapat talaga siyang bayaran. Pero sa side naman po ni BIR is meron po talaga, and then ang magse-settle po talaga niyan is si Supreme Court kung sino po ang puwede po siyang umabot kay Supreme Court kung sino po yung may mas tama ang kanilang nilalatag na basis para sabihin natin na may koleksyon or wala po. Pero Ayun sa in naman, reality po, yes parang po. hindi naman po ata aabot sa gano'n kasi most likely talagang yung mga small taxpayers natin, kasi kung iisipin po natin yung cost din naman po ng, iha-hire mo siguro na lawyer para ano, to defend you in court is mas costly pa. So, I think Mm. in reality hindi siya nagiging, ah, applicable or wala naman po gano'ng cases so far. Eh, yung sa mga ano, sa mga negosyante, yung ang pinag-usapan natin lahat ay mga micro. Tapos, matagal na nagsara ang kanyang tindahan o kanyang negosyo, basta nalugi siya, nagsara. Pero pagdating sa BIR, hindi siya pumunta, hindi siya nag-properly na pina-close. So, Close. ito ay kasama din po ba dito sa ano natin, tax abatement kung sinong napakinggan nila ngayon sa atin o napanood tayo? Opo, opo. Actually, yan po ang ating isa sa mga target po na taxpayers, 'no, as long as qualified po sila dun sa nabanggit natin na threshold na 3 million. Mm. Kahit gaano po katagal yung kanilang mga napabayaan na utang dahil nga po nagsara. Mhm. And then as ang cut-off po natin is as of December 31, 2025, puwede po nilang i-avail ito. Actually, this is their chance. Kaya na Mm. maganda po sana 'tong programa po ninyo, 'no, para Mm. mag-reach out sa ating mga maliliit na negosyante para to settle their liabilities, existing liabilities, para for the peace of mind. And then Mm. ayun nga po, 'no, para inihikayat natin na kung magnenegosyo po sila ulit is magkakaroon po sila ng malinis na record na po. Mm. At, sino naman mga taxpayer naman na hindi kwalipikado dito sa programa? Ayun po, bale pagka hindi na po tayo naka-classify na micro, hindi na po talaga tayo makakapag-apply dito sa abatement program. So kung classified po tayo under sa system as small, medium, large, which is yung Mm. sales po nun is more than the threshold na 3 million, hindi po talaga tayo makakapag-apply dito sa abatement program. And then kung dalawang threshold po, yung threshold naman dun sa 80,000,
kung mag-i-exceed po yung penalties or yung tax due po ninyo sa 80,000, hindi po natin siya mai-a-apply dahil kailangan po is ang threshold natin is yung 80,000 tax liabilities per taxable year po. Yun So, po. ibig sabihin, meron talagang limitation ng yung dito Opo. sa makakapag-avail ditong programa. Yes po, meron po talaga limitation. Kaya nga po, gaya nung one of the interview ng commissioner natin, ano po, ang kanyang ano is, nasabi po is, yung ating mga nabanggit is yung mga micro taxpayer. Kasi alam po Mm. natin na para sa ating mga taxpayers, talagang it comprises micro po talaga. So, since kung ang mostly our taxpayers ay micro taxpayers, we gave them the opportunity and the benefit of this abatement para nga po Mm. maiangat na din at the same time yung ating economy dahil sila po ang magkakaroon ng magbo-boost ng ating economy by continuing their business. Kasi most likely po, yung iba is nagkakaroon na ng ah, parang nawawalan na po ng gana to continue their businesses dahil sa mahirap na pag-comply ng ating mga taxes. Kaya ito po is one of the programs. Continuing program naman po tayo, no? Parang for the Mm. past years, kung titignan natin, meron tayong ease of paying taxes, ah, then yung mga ease of registration. Kung titingnan po natin, unti-unti po na nagiging business friendly na po ang ating tax regulations po. So this is the way to um, a new beginning for our small micro taxpayers po. At ang kadalasan, Attorney Mike, yung kadalasan na nagkakaroon ng mga open cases ay yung mga, lalo na sa mga micro, na siguro, sabi niya, wala naman akong benta this month. O kaya 3 buwan wala siyang benta. So, dapat pala, kailangan nila mag-file ng no transaction. So, hindi nila ginawa yon. Ngayon, so matagal na rin hindi naghain ng tax return bilang isang taxpayer. So ngayon, pwede na sila humabol na para malinis ang record niya sa BIR. Opo, Doc, tama po yun. No? Kayong mga hindi po na-file na tax return o yung open cases, kung ating titignan po yung taxable year, kung way back 2010, 2020, pwede na po natin i-avail yung abatement para mabawasan po yung penalties. Gaya nga po na sabi niyo, talagang yung ating mga micro talagang akala po nila pagka walang benta, wala din pong Oo. ipafile. Kaya nga po, mula po nung pinamunuan tayo ni RDO Richard Go, Mm. ah, from the moment na he took the RDO 30 Binondo po, no, we conduct several series of trainings and seminars sa ating mga taxpayers, the accountants, para ma-inform po sila on how to handle BIR matters from registration, filing, record, and payment. So, yun po ang commitment po ng ating RDO para po kasi po kailangan i-ano natin yung root kung bakit nagkakaroon ng open cases. So, Mm. yun po yung programs ng ating RDO po. Kaya yung mga past na open cases, ito naman po yung solusyon natin ngayon. Avail the abatement program to pay the minimum amount po of 5,000. So parang at least this day, kasi alam, kahit na-inform na po natin sila, hindi naman po mabobura yung kanilang liabilities kasi naando na po yun eh. Kaya magandang opportunity po ito para mabayaran na po at the minimum amount po na yung 5,000 pesos po. At Attorney, meron po tayong question mula po sa nakikinig sa atin at nanonood. Question kung by commission basis lang ang income at senior citizen age more than 70 years old, saan category sa pagbabayad ng tax? Ay, good morning po sa ating ano po, nagtanong po 'no. Kailangan po nating malaman kung magkano po yung kanyang annual sales para ma-classify po natin yung kanyang business, tax as a business taxpayer po. Nagbabase pa rin po tayo sa ating under po dun sa ating Revenue Regulation 8-2024.
naka-base po sa sales. Ngayon po, do'n po sa ating questionnaire kung yung commission niyo po is hindi po nag-e-exceed ng 3,000,000, papasok po tayo Mm, as micro taxpayer. So tignan po mm. natin kung ano po yung naka-classify natin na tax. Kasi kung naka-VAT po tayo, most likely po sa system namin, naka-small po kayo kasi yun nga po yung threshold kasi nung 3,000,000 is at the same time threshold po ng VAT and non-VAT, then yung micro and small. So kung kayo po is naka-non-VAT, dun po sa nagtanong, most likely baka po micro po kayo, pa-double check na lang po. Oo, pagka commission basis lang, tapos wala bang exemption kapag 70 years old talagang senior na talaga? Wala po tayong nasusulat pa na exemption sa senior tax po, yung senior ano lang po, yung Oo. senior discount na lang din po sa mga establishment, pero wala po tayo sa ngayon special rates for the seniors. Pero tignan po natin, puwede po natin recommend siguro 'no, kasi at this age si ma'am Oo, nagtatrabaho kasi pa, siyempre ang nagwo-work pa. natatanggap ng mga senior na pensyon nila kulang pa sa pangbayad ng gamot Tama po, nila. tama So, po, siguro tama po. naghahanap ng nagko-komisyon na lang. Tapos, nabanggit mo kanina na dito po sa BIR 30 Binondo, kung saan ang RDO natin is si Sir Richard Go, talagang ngayon ang mga taxpayer ng taga Binondo, mafi-feel na nila na hindi na dapat sila matakot at ako ano naman ang tax liability sila na hindi nila nababayaran noon. Very approachable po ang ating RDO ngayon, si RDO Richard Go. Kasi talaga imagine pumupunta pa siya sa federation, nandun nag-e-entertain sa mga question o mga let's say kunwari na hindi nila alam na anong dapat gawin. So, pumunta lang po kayo sa BIR Binondo, andiyan po sila Attorney Mike na magga-guide kung ano nga dapat gawin. Ayun po. At paano naman na naiba ang tax abatement sa compromise settlement o ng tax condonation? With regard po diyan sa tax, sa compromise settlement po 'no, and then sa tax abatement, siguro ang main difference po talaga diyan sa abatement kasi yung abatement po natin nakaset po yung rules and regulations. Meron tayong Mm, threshold, merong qualified, sa may mga qualifications. So, kailangan strict doon na i-follow natin. Otherwise, made-deny po yung abatement natin or hindi po tayo mm, qualified. Sa compromise settlement naman po, as compared po dun sa abatement, parang in general po kasi yan, eh, everyone is qualified for this compromise settlement as long as the taxpayer is willing to pay this, amount upon approval ng ano, as powered din naman under the rules and regulations, then everyone mm. can avail those tax condonation and compromise settlement. I think yun po yung difference lang talaga, yung abatement itself is a strict regulation, targeting a specific taxpayer po. Mm. Ano-ano mga dokumento kailangang ihanda ng isang taxpayer? O basta sabihin lang nila, pangalan ng kanilang business, automatic makikita na po ang officer on duty natin. Actually, opo, kung meron pong para madalian na lang din po yung ating mga taxpayer 'no, since ang kausap nga po natin dito talaga mga micro, so mostly wala na pong Mm, time 'yan to check social media nila or the news on how to avail. mm, So, ang advice po natin punta po talaga sila sa pinakamalapit na or sa district office kung saan po sila registered. Then they can go directly to the officer of the day, provided na alam naman po nila yung details nila, yung kanilang PIN, name, address, maa-assist naman po natin 'no. But to answer the question, meron lang po tayong form na mm, kailangan pong i-fill out and then based po dun sa form, actually it's dun sa annex na naka-attach, i-re-release din naman po natin yun 'no. Um, ang specific lang po na dapat tandaan dun is, ah, ang sabi po dito, "The taxpayer shall specify the tax types and basic amount." So ibig sabihin po, kasi
specific po to dahil dun sa threshold. So, kailangan specific yung Mm. amount na naka-indicate po dun sa form para ma-process po natin yung kanilang abatement application po. So, technically, Mm. meron lang pong form na fill outan, then submit it Mm. to the officer of the day. We can guide them dun sa office directly naman po. So kapag isang taxpayer, hindi niya alam kung ano ang kanilang open cases o ano na napabayaan na nila, nagsarado sila na walang ginawa. So pumunta lang sila sa kanilang BIR, tapos pumunta sila doon sa officers of the day, and then pag type lang naman ninyo, di ba, nakikita na kaagad. Yes, ma'am. Yes, Doc, no? So, pagpunta po nila, sabihin lang po nila mag-apply po sila for the abatement program, then we will check doon sa ating mga designated na section like the compliance section, collection section, and the assessment section. Kung ano po yung mga existing nila na tax obligations and liabilities from the start na registration nila until December 31, 2025 for the purpose of the availing the abatement. Then doon po makikita na po natin. Then we can advise kung ano po yung Mm. kung qualified po sila and kung yung existing po nila na liabilities is qualified doon sa threshold. Then immediately we can ano po give them the form, then assist them in fill outing the form required po. Gaano katagal ang proseso bago maaprubahan ang kanilang application? Ang sabi po sa ating regulation, yung application po is yung nabanggit ko po kanina na merong Mm. 5,000 abatement fee na kailangan pong mabayaran within 5 days upon Oo. application, no? So yung Oo. submission po ng payment actually is sufficient enough para dun sa application and payment is dun sa Mm. abatement program. So Mm. kung hindi po kasi mababayaran, yun lang po yung time na madi-deny yung application po natin. So, actually wala ano po yun pagka na-file na po ay nabayaran, pasok naman na po agad yung ano na yun, yung kanilang application for the abatement program. Bale po Hanggang kailan nila ito ma-avail? Meron po bang certain na isang buwan ba 'to, 2 buwan, o hanggang end of the year? Bale hanggang December 31, 2026 po ang Mm. ibinigay na timeline ng ating commissioner for the availment. And then i-add ko lang dun po 'no, within 5 days po nung application and payment, mag-i-issue po si RDO ninyo ng tinatawag natin na Certificate of Availment. Bale yun po Mm. yung proof na na-avail natin successfully yung abatement program. Kung sakali meron na po kayong binigay do'n sa taxpayer kung how much yung dapat niyang bayaran, ito po ba isang buo agad o puwedeng installment? Actually ma'am, yung 5,000 talagang kung titignan natin dun sa regulation, yun nga po ang Mm. sabi ko, within 5 days kailangan mabayaran po yung abatement fee na 5,000. Kasi 'pag di po Oo. siya nabayaran, cancellation po nung parang balewala po yung application na final ni taxpayer. So one Hmm. time payment po ang ating 5,000 abatement fee. Tapos kapagka nagawa na nila lahat 'yan, ang lahat ng cases na sa system, lahat 'yan ay mabubura na? Yes po, base po 'to sa tax pero yung te-take note lang po natin yung ano natin is per taxable year. So, kung ang in-apply lang Mm. po ni taxpayer natin is 2025, hindi niya naman po in-apply in 24, kung may pending pa rin po siya sa prior years, existing pa din po yun. Pero as long as complied po lahat per taxable year, na-apply po, clear na po doon, base po doon sa abatement po natin. Sayang di ko naabutan 'to kasi dati humingi ako ng BIR clearance. Na-shock ako, Opo. dami kong open cases, way back 1995 pa. Tapos Yun siyempre sana sabi ng po. accountant, di na raw makita yung ano, yung dahil lang kasi ang nakalagay sa system, kailangan magpakita ng proof copy, yung hard copy sa Opo. inyo. Hindi na makita ng accountant.
Kunwari, kung hindi ko to naayos, pasok siya ngayon dito. Yes, ma'am, pasok po siya yung ating prior years wala pong cut-off yan, ang cut-off lang po natin is yung ang team December 31, 2025 po. So meaning, yung Ah, 26 hindi natin puwedeng apply. So but, beyond those years po, beyond the period of 2026, January 1, 2026, puwede po mm. natin siya i-apply per taxable year po. Sayang ma'am, 95 kung bale kung ano, 'Di ba 5,000 per dapat year na lang ito po kasi sana. sabi ko, 'di ba 'pag 1995, more than how many years, 'di ba dapat wala na yun, 'di ba? Ang inaano natin 10 years lang. Actually ma'am, opo, tama naman po kayo kasi sa bookkeeping requirements dun sa ating mga open cases, may bookkeeping requirements actually na 5 years. Kaya lang po Mm. kasi yung hinihingi naman po na way back, yun sabi niyo way back, 95 for 1995, example. Meron po 1997. kasing mga, ah payment na hindi ma-check doon sa system. Mm, mm. So, since payment po yun kailangan pong ma-clear dun sa system natin. At the same time po kasi pag-generate po kasi ng tinatawag natin na tax clearance, hindi po talaga siya naiko-close doon sa, system hindi po tayo makakapag-issue hangga't hindi po nako-close doon sa system. Pero yun nga po, parang kasi na-address actually this is, the solution na rin po kasi madami na din pong may concern na ganyan. Kaya po nilabas Mm. na rin 'tong ating abatement para to close that issue na yung mga way back 2000 or 2010, Oo. ma-cover natin 'to. Kasi talaga naman most likely po hindi naman po talaga na na iki-keep yung mga documents, pertaining to those periods na po. Oo, kasi sobrang tagal na, 'di naman na akalain na kasi siyempre pakakaalam namin actually 5 years lang, eh. Ito more than 10 years, 15 years pa nga, eh. So sabi ko dun sa accountant, "Tingnan mo, ikaw may kasalanan, ako ang nagdusa." Siyempre ako ang Hmm, nagbayad. Sabi ko, "Sayang wala pa kasi si RDO Richard Go, siguro baka malaking maibawas dun sa dapat kong sayang po, bayaran." opo. Pero at least ma'am ngayon compliant na po tayo, 'di ba po? Yes, meron na akong tax clearance. Yes, opo. Oo. Actually yan naman po Tapos yung purpose natin 'pag nalinis ayan na, ang purpose then we can natin, eh, lalo continue. na tayo po ay, nasa public service, kailangan talaga may ano, dapat malinis yung record ko rin, 'di ba? Kaya lang Tama nung po, time na tama po. humingan ako ng tax clearance, ay di nag-apply ako tapos nagulat ako, ang laki. Eh, tinawagan ko yung accountant, "Bakit meron akong gano'n kalaking penalty na tuloy na ako tuloy ang, magbabayad nito?" Eh, kaso kailangan ko yung tax clearance that time. Pero at least naka 50% discount naman ako. Ayun, Dahil nga may sabi discount ko, pa din naman po. di-discount pero masakit pa rin sa bulsa. O dahil sa open cases. Tapos Attorney Mike, ito po itong ginawa po ni Commissioner, ito po ba, sa tingin po ninyo makakatulong ba ito maipagpatuloy ng isang negosyante na wala ng pangamba na magkaroon ng problema sa BIR ulit? Opo Doc 'no, gaya po actually paulit-ulit ko na po nabanggit kanina po 'no na Mm, ang one of the tina-target na issue ng ating commissioner is to boost our economy. So, kung mabibigyan po natin ng chance itong ating mga micro taxpayer na noon is 'pag nakakita sila po ng mga nagta-tax mapping is parang mm, natatakot sila kasi baka 'pag nakikita sila penalty po yung nakikita po agad 'no. So, first is to settle all those liabilities or obligation na sabihin na lang natin na napabayaan po, ah, settling them with the minimum amount po na yun nga na ₱5,000. At the same time hindi naman po natatapos yung ating program dito sa abatement, mm. gaya nga po ng nasabi niyo yung ating RDO Richard Go na continue po ang, pagpapaalala sa ating mga taxpayer na kung paano po ang tamang, pagbabayad ng buwis at the same time na
magkaroon po sila ng interaction sa ating mga BIR personnel na hindi naman po dapat matakot or hindi naman po dapat ah, iwasan. At the same time, actually dapat nga po ay maging open para maitulungan po whatever the problem or kung ano man yung hindi nila maintindihan sa ating tax regulation para maiwasan po yung mga unnecessary costs like the penalties and yung mga violation po natin sa tax mapping. Actually, napakasimple lang naman po ng ating mga regulation pagdating sa mga micro taxpayers. So, yun po, this will help and our micro taxpayer na makapag-business po ulit and then to inform them na uh, nothing to worry with regard to BIR transactions naman po. Oo, kailangan talaga, Atty. Mike, na talagang maano natin, ma-educate natin o kausapin ng mga taxpayer na huwag sila matatakot po sa BIR. Kasi kapag ka narinig nila ang BIR, takot sila. Tapos, kaya pinapabayaan na lang nila na ang accountant nila ang humaharap, accountant lang ang gumagawa, hindi naman nila tinitingnan kung tama ang Tama. nire-report. Tapos hanggang sa pagdating ng ng audit, tapos siyempre nagugulat na lang si taxpayer. Bakit ganyan kalaki ang ang babayaran ko? Bakit naging gano'n? So, ilan din ang sinamahan ko na taxpayer para sabi ko, "Hindi, samahan kita, huwag kayong matakot." Pero pagka sinasamahan ko sila, sabi ko, "Huwag mo nang isama si accountant para i-explain sa'yo ng examiner, ng group supervisor, ano po ba ang mali do'n sa ginawa ng accountant niyo. Para sa following year, alam na ninyo, alam ninyo na questionin ninyo si accountant, bakit ganyan ang ginawa mo? Kaya tuloy na multa kami, tuloy na ang laki ng ang findings." So, yun ang lagi ko sinasabi sa kanila, sumama kayo, pumunta kayo, makipag-usap kayo, huwag kayong matakot. Paano niyo malalaman? And then, para kung may mali, para doon sa following year, ma-correct naman ninyo. Tapos katulad yung mga expenses na nilalagay nila na hindi naman po pwede at sumobrang laki naman na meron nga ako minsan, meron akong isang sinamahan naman na ang ginawa naman, nakita nung RDO, sabi niya, "Alam mo, Doc Hilda, di ko na kailangan hingin yung niya, yung buong niya, yung libro." Sabi ko, "Ma'am, bakit po?" Imagine mo, kunwari ang Attorney Mike, kunwari ang sales niya is 5 million, ang gasolina niya is 4 million. Sino maniniwala? Tawa ko ng tawa. Sabi ko, oo nga, no? Bakit gano'n kalaki ang gasolina? O tapos sabi naman ni ma'am, sige, assuming na totoong 4 million ang gasolina mo, ha? Ang negosyo kasi nila ay brokerage. Tapos, assuming natin, totoo 4 million, pakita lahat sa akin na lahat ng resibo mo. Sabi ng accountant, wala daw siya may pakita, so na balance sa hangin ng tawa. Kaya tawa ko ng tawa. Tapos sabi ko dun sa taxpayer na sinamahan ko, "O, nakita mo na kung ano pinaggagawa ng accountant mo, o sino kawawa ngayon? Ikaw ba, maniniwala ka ba na talagang 4 million ang gasolina mo, yung lahat nasa for the entire year?" Talagang umiiling ka. So yan ang isang halimbawa sa ating mga taxpayer kung bakit sinasabi ko sa inyo na pumunta po kayo sa BIR, lalo na ngayon sa mga taga Binondo. Huwag po kayong matakot, very friendly po si RDO Richard Go. Talagang naka-smile, tapos siya pa ang mag-assist sa inyo kung ano ang mga Tama po. problema ninyo. Siya mag-i-explain, tapos siya pa rin ang magpapakilala sa examiner o supervisor para i-guide kayo, para hindi na lumaki ang problema ninyo. Huwag ninyo pinapabayaan na hayaan lang diyan. Kasi katulad ngayon, meron na kayong pagkakataon na meron na ganitong pagkakataon, mag-apply na po kayo. So, Attorney Mike, ano ang mensahe po ninyo sa mga nakikinig ngayon at sa mga nanonood po? Ayun po 'no, ang masasabi lang naman po namin is avail po natin
itong pagkakataon na abatement program na binigay po ng ating commissioner, no? Especially dito po sa Binondo, tama po kayo, no? Madami po tayong micro taxpayers dito sa ating Binondo dahil nandito po yung ating mga businesses sa 168, yung mga Mm. ating mga retailer na maliliit po Yes. dyan. So this is your chance to clean up your plate po. Whatever the tax obligation na meron po kayo, as long as papasok po dito sa ating threshold, i-avail na po natin kasi this is a one-time abatement program. Hindi po natin alam kung may extent ito or magkakaroon pa Mhm. po ba ito ng mga susunod na abatement. But kung palalampasin po natin is medyo malaking panghihinayang po ang mangyayari at costly din po kasi hindi po natin maisasara yung mga dapat nating bayaran Oo. kung hindi po natin i-a-avail itong abatement program. And at the same time, upon availing the abatement program, continue to communicate to your revenue district offices. Kaya nga po sabi ni Doc, dito po sa atin sa Binondo, pag mayroon pong taxpayer na problema, may problema, pagpasok po sa office ng RDO Richard po natin na malungkot, paglabas po nakangiti na. Oo. So, yan po. So, kung meron po tayong any concern, regardless po kung micro kayo or small, medium, large, just go to your district office, then consult with them po. Para po mabigyan po kayo ng advice and at the same time to educate po ang ating mga taxpayers. Yun lang po, Doc. Thank you very much po sa time po, Doc. Maraming salamat po, Attorney Michael Furior, Group Supervisor po ng BIR Binondo, BIR 30 Binondo. So kayo po, kung kayo po yung mga taga Binondo, pumunta na po kayo, i-avail na po ninyo kung alam po ninyo na meron kayong mga hindi nababayaran na buwis at ito na ang iyong pagkakataon. Kaya maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon, maipaliwanag sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng one-time tax abatement program. Ang buwis ay hindi lamang isang obligasyon itinagda ng batas, ito rin ay isang mahalagang ambag ng bawat mamamayan sa pagpapaunlad ng ating bansa. Sa pamamagitan ng mga buwis, napopondohan ang mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon, infrastruktura at iba pang programa direktang nakikinabang ang bawat Pilipino. Ika nga, buwis na binabayaran ang taong bayan ang nakikinabang. Ang one-time tax abatement program ay isang magandang pagkakataon para sa mga kwalipikadong taxpayer na maisaayos ang kanilang mga lumang obligasyon sa BIR at makapagsimula muli ng may malinis na record. Huwag pa po nating sayangin ang pagkakataong ito lalo na kung kayo ay kabilang sa mga maaring makinabang sa programa. Ang paalala ng iyong Agaran Special Lady sa ating mga kababayan ay maging responsableng taxpayer. Kung may mga katanungan o nais linawin tungkol sa inyong tax obligation, huwag mag-atubilin lumapit sa inyong pinakamalapit na Revenue District Office o bumisita sa mga official information channel ng PIR. Mas mabuting magampanan ang anuman problema kaysa hayaan lumaki ang mga obligasyong maaari naman maisaayos sa tamang panahon. Nagpapasalamat tayo sa Bureau of Internal Revenue, BIR 30, kay RDO Richard Go sa itong binigay sa akin na pakakataon para makapag-interview, para at least malaman ng ating mga taxpayer na nakikinig at nanonood sa atin. At sana po patuloy po patuloy po si RDO Richard Go sa iyong pagsisikap na gawing simple, mas makatao at mas accessible sa ating sistema ng pagbubuwis at yung pagtulong po sa inyong mga taxpayer naway magsilbing inspirasyon ang programang ito upang higit pang mapalakas ang kultura ng tamang pagbabayad ng buwis at mapalalim ang pagtutulungan ng pamalaan at ng bawat Pilipino para sa pag-unlad ng ating ekonomiya at ng lipunan. Sama-sama natin itaguyod ang pagiging responsable at tapat na mamamayan para sa mas maunlad ng Pilipinas. Kaya maraming salamat po sa pag-tune in po sa mga nakikinig po. Maraming salamat po sa inyo.
sa inyong pagkikinig at panonood sa ating programa. Naway ay may napulot po kayong kaalaman na maaaring ninyong magamit para sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya muli po, ako po si Dr. Hilda Ong. Ang serbisyo ay mabilis, maasahan at may malasakit. Hanggang muli dating pagsasama dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ako po si Dr. Hilda Ong, ang iyong agaran serbisyo lady. Thank you po, RDO Richard Go. Mabuhay po kayo. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko.